Okay, so we're going to Tagaytay. Ito yung mga kasama. Super hyper naman daw kasi nung we're going to Tagaytay. Wala energy. Wala man lang napaka-ano. Hindi kasi gusto ko mag-vlog. Ayokong ma-miss yung mga napag-usapan namin ngayon. Kasi gusto na magpa-picture dito ng kapatid ko. Gusto niya makasama si Sir Ed. Eh si Sir Ed naman ayaw niya. Hindi ganito. Hindi kasi marami naman, sabi ko sa kanila, marami pa namang picturean sa Tagaytay. Yun nga, kasi sabi, ay maganda kasi dito. Sabi ko, there's a better place, better view there. Kasi minsan sa buhay natin, akala natin what you have is enough. Di ba? Kaya nga tayo nagsisettle eh. Yun yung problem natin. Kaya, kaya tayo minsan nagiging, nagkampante tayo, hindi na nag-improve ang buhay natin. Because we tend to settle sa job natin. Akala mo, porque 20,000 is sweldo mo, 30, 40, 50, that's okay. Pero, there's a better salary, or there's a bigger salary na pwedeng naghihintay sa'yo, di ba? Kahit sa career, akala mo okay ka na mga teacher, ay masaya na ako sa mga bata, di ba? Pero masasaya ka pala pag naging principal ka. Di ba? So, kahit sa relationship di ba? Yung nakilala mo yung high school mo, akala mo siya na talaga, Dok, siya na, di siya na. Pero paano mo malalaman kung siya na nga? Ay, yun nga Kasi nga, paano malalaman ko siya na? Nag-settle ka na. Unang kita nyo pa lang, di ka na sabihin mo pa, pinagmalaki mo pa sa mundo. Siya pala naging boyfriend ko, Dok. Pero siya na talaga. Paano mo nalaman? Hindi ka nga nagkaroon ng ibang options. Hindi ka nagkaroon ng ibang choice, di ba? So, hindi ka na umiwalay sa kanya since high school. Nag-college ka, Madel, nag-ano ka. So, hindi ka na umiwalay. So, yun nga, di ba? So, saan pa? Even in our place, yung lugar na kinalalagyan mo ngayon, exactly, I'm talking to yung literal na location mo, like, kala mo, ito na yung most peaceful place sa buong mundo, di ba? Pero meron palang mas peaceful yan, di ba? So, ang problem natin nowadays is we tend to settle. Naalala ko, kahit kaibigan, di ba? Naalala ko nung umalis si best friend, ay Ma'am Mariby. Parang naiiyak ako nung paalis na siya. Sabi ko, there could be no other person na parang wala na akong pwedeng maging kaibigan. So, meron pa pala, Talaga Pilipinas. Meron pa pala, pero syempre iba naman si Ma'am Mags. Ay, Ma'am Mags, nanonood ka, I know. So we tend to settle. Kala mo siya na yung pinakamaunawain na kaibigan, meron pa palang mas maunawain, di ba? Akala mo siya na yung pinakamabait mong kaibigan, meron pa palang mas mabait pagka inopen mo lang yung door mo sa ibang tao, di ba? And even business, di ba? Kala mo yan ay pinaka-smooth na business, meron pa pala. Kala mo yan ay pinaka-malaking revenue na magbibigay sa'yo, meron pa palang bigger revenue na matatanggap ka, di ba? Something like that. Like in my case, let me give example. When I finished my PhD, syempre immediately I was promoted as the Dean of Academic Affairs. Kasama no, syempre dinagdagan ng sweldo natin like parang mga, hindi ko lang kung 8K or 10K, something like that. So, I was happy then. So, sabi ko, parang eto na siya. Eto na yung pinakamalaking sweldo na matatanggap ko sa buong buhay ko. Pero hindi pala. So, I can receive more income. Until dumating yung time na nag-target ako. Sabi ko, at 43 and as a doctor, I deserve a 6-figure income. So, dinesire ko. Sabi ko, magta-target ako. Kailangan ma-reach ko yung 6-figure. So, after 6 months, naganap naman siya. So, what I'm trying to say is, had I settled, na naging masaya na ako doon, okay na pala ako. Naiiyak na. Akala ko ay, okay. I'm not pala. So, meron pa palang better. Like now, ngayon nga akala ko, eto na to, yung pag nagkaroon ako YouTube channel, okay na siya. Di ba lang, marami pa ako naiisip na idea. So, akala mo lang, you're okay, but you're not. Di ba? Yung mga pag nga may kino-coach po ako, sabihin nila, okay naman kami, Doc, ng family ko. Tinatanong ko, do you own your house? Hindi daw. Do you have your car? Hindi daw. Nakakatulong ka na ba sa ibang tao? Pag hindi pa, you're not yet okay. Sabi ko nga po sa seminar ko sa
sa Balanga City Hall. Sabi ko, kung yung napoprovide mo pa lang yung needs ng family mo, halfway ka pa lang ng purpose mo sa buhay. Kasi ang purpose mo hindi lang to provide for the basic needs of your family. It's beyond that. It's helping other people. Kaya nga, pag tanongin natin sarili mo, nakatulong ka na ba sa iba? Yung bang kapitbahay mo may sakit, napadala mo ba ng prutas? Di ba? Yung mga kamag-anak mong may sakit, nadalo mo na ba? So, it's more than that. Kaya, hindi tayo dapat nagsasettle, okay? So, kung ano ba kinalalagyan mo ngayon sa buhay, and you think you're okay, challenge kita, you're not yet okay. Try to admit it. Isipin mo, you're not yet okay. Kahit yung relationship mo try mo rin tingnan, okay ba yung relationship nyo? Di ba? Okay ba talaga? Kung okay talaga, just sige lang, tuloy mo, di ba? Yung career mo, okay ka ba talaga dyan? Sa career mo, masaya ka ba talaga? Di ba? With what you are receiving, salary mo, okay ba talaga? Okay? So, yung kinalalagyan mo lugar, masaya ka ba talaga dyan sa lugar na yan? Sigurado ka ba? Di ba? So, yun yung mga dapat nating tanongin. Even your work, ngayon, yung boss mo, okay ka ba talaga sa boss mo? Sigurado ka. Diba? Masaya ka ba talaga sa kanya? Diba? O yung boss mo ba, masaya sa'yo? Diba? Minsan, unfair din tayo sa mga boss natin Ang dami nating complaint sa mga boss natin. Pag subukan mo ang tanongin ng boss mo, kung gusto ka, kung masaya sa sa'yo, minsan di ba ganun? Sabihin nila, hindi ako naging masaya sa inyo. Sila kaya tanongin mo, naging masaya ba sila sa'yo? Kaya nga yung mga kasama ko, mamaya tatanungin ko sila kung naging masaya sila sa akin. Kasi, hindi rin naman ako light kasama, medyo mahirap din ako kasama. Salamat sa company nila, sa aking nurse, Sir Ed, and si AJ, si Tita B, yan. So, something like that, okay? So, lumayo na tayo. Basta sinasabi sa iyo, deliver. Sa mga delivers natin, refuse to settle, okay? Break the status quo, okay? Break mo yan, stop mediocrity. Do something different. Kanina, I was talking to Ma'am Madel, sabi ko sa kanya, para ano pat naging kaibigan mo ako kung hindi ka maglo-launch ng ibang bagay sa buhay mo. Kasi in-encourage ko siya na mag-start ng kanyang online business. Kasi sabi ko sa kanya, sorry Ma'am Madela, pagka ginagawa natin araw-araw, pare-pareho lang, the same routine, the same people, or talking to the same people, visiting the same places, for the next 5 years, you will have the same life. Diba? But if you will be refusing to settle to what you have right now, for the next 5 years, you will have a different life. Alright? So, kung paano, hindi ko lang paano magsimula, but definitely I want to change my life. I can be your wealth coach, success coach. So pwede kitang tulungan, tawagan mo ako 0939-5254-311. And if you want to start your own business, I have my e-commerce business to be launched this Saturday. Message mo lang din ako sa aking, even sa aking FB page, Dr. D. So, or kung meron ka ng business you want to expand, again, my team can help you to expand your business. Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!